Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa channel natin, Christ-Centered Life. Today, sharing po ulit tayo, no? At ang gusto ko pong i-discuss natin ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, pagiging God-fearing. Alam niyo ho, habang nakikinig po ako kay Pastor Zach Punen, yan po yung dinidiscuss niya, no? Alam niyo, na-realize ko totoo po, and that includes me. Talagang yung pagkakaroon ng takot sa Diyos, lumabnaw na ho talaga, ano? We don't really fear God anymore. Bakit ko ho nasabi yan? Well, it's easy to see. If you observe us, our behaviors, the way we behave, at ang buong society, makikita nyo na hindi na ho talaga natatakot ang tao sa Diyos. Kasi ho, kung natatakot ang tao sa Diyos, that goes to show, or that means, sinusunod nila yung mga utos ng Diyos. And kung sinusunod ng mga tao ang utos ng Diyos, kung nakikita natin sa society ngayon na broken family, nag-aaway-away, no, lahat ng negative na nakikita natin sa humanity, hindi natin makikita yan. Kasi kung sumusunod ang tao sa Diyos, then they'll be more like healthy family, healthy children, mas mabait, mas generous, mas happy, hindi depressed, hindi war freak, hindi pala away, hindi pala utang, hindi pa marites, hindi ho ba? Pero pag inobserve nyo ho, mas marami na ho ngayon. Like for example, ang broken family. 'Di ba? Isa sa utos ng Diyos, yung adultery. Pero, nalala ko yan, at I'm 42 years old nung nandiyan po pa ho ako sa Pilipinas nung bilang bata. May awareness ako na that's something that is shameful. That is something na kung meron ng isang tao na nagko-commit niyan, itinatago ho talaga yan because that's not something to be proud of. Meron pang, strong sense na yan ay isang kahiya-hiya na malaman ng mga kapitbahay, ng mga tao, ng mga kapamilya. But now, mag-agree ho ba kayo? It's something na very normalized. Kahit nga ho yung mga show sa Pilipinas, mga telenovela natin dyan, yan ang mga tema, hindi ho ba? So, bakit ho ba importante na magbalik ang takot natin sa Diyos? Because ihahalin tulad ko ho yan sa human parents at yung mga anak. Kayo mga magulang dyan na may mga anak. Hindi ho ba importante na may takot ang anak nyo sa inyo? Bakit importante ho yan? Kasi kung may takot ang anak nyo sa inyo, malamang ay susundin ang inyong mga utos. Bakit importante na ang anak sumusunod sa magulang, sa mga utos? Kasi para hindi sila mapariwara. Dahil ang isang bata, wala pang alam, walang wisdom, no, mapusok, no? And kaya kailangan ang magulang may mga rules and regulations, may mga bawal at hindi bawal na ine-expect nyo na sundin ng inyong anak. Dahil para sila ay hindi mawala sa tamang daan. At nakikita naman ho natin na ang mga bata na may takot sa magulang at sumusunod sa magulang ay hindi napapariwara. On the other hand, yung mga bata na parang barkada lang ang magulang, hindi na tatakot, pwedeng mag-boyfriend kahit 12 years old pa lang, no? Pwede na mag-overnight, pwede na gumimik kahit 14 years old, 15 years old pa lang, no? Hindi natatakot sa magulang. Lot of times napapariwara. Or at least yung result sa buhay hindi kapareha ng, or kasing ganda, kasing ayos ng isang batang nakikinig sa magulang. So ganoon din tayo kasi ang ating Heavenly Father ay si God. So it's important na kung ano yung inuutos niya na nakalagay sa Bible, syempre ang pinaka-popular po ay ang 10 Commandments, dapat yan sinusunod na atin. Bakit ho ba? Para sa atin. And kung maaalala nyo siguro nung bata pa kayo, mas masunurin kayo siguro sa Diyos noon. That includes me. Kasi may takot tayo sa Diyos. Kasi lumaki tayo na parang, kumbaga, bata tayo, tinatakot tayo na magulang natin, pag bad ka, pupunta ka sa hell, no? Now, that might seem like not the healthiest way to explain it. Pero, ngayon na nakikita ko na, kailangan ho na may takot tayo sa Diyos. Nakakatulong ho sa atin yan to stay on the right path. No? Ngayon ho kasi, di ba, wala nang takot sa Diyos kasi nga ho, ang messaging na ngayon ng society is when it comes to committing sin, ay lumabnaw na.
Ngayon, ang society, binabalidate ka, binibigyan ka ng excuse, oh, you're only human, that's why you committed that, it's okay. Or minsan, ibe-blame pa, no, na it's because, you know, you're, because of your childhood trauma, oh, kasi yung asawa mo naman talaga kasi hindi, you know, hindi ganun ka, whatever, you know, laging may reason, no, the reason why you committed, let's say, adultery, kasi naman yung asawa mo nagpabaya na, and blah, blah, blah. So, this is the kind of society we have, wherein binibigyan ng so much excuses kung bakit tayo nagkakasala. Hindi na uso ngayon yung mga mensahe na, you know, you reap what you sow, buntot mo, hila mo, may mga consequences. Pag nagkasala ka, may kaparusahan yan. You know, it's wrong, it's a sin to get angry, it's a sin to commit adultery, it's a sin to not pay your debt, yung nangungutang, it's a sin na to gossip at magmarites, it's a sin na mag-isip ng hindi maganda sa kapwa, kasalanan ang mag-isip or magkaroon ng hindi magandang intention sa kapwa, no? So wala na hong ganyan mga messaging ngayon. Pag siguro pumupunta tayo sa church or nakikinig tayo sa mga ibang pastor, parang ang mas uso ngayon talaga is yung tinatawag na prosperity preaching. Na basta cast all your cares and He will give you the desires of your heart. You know, seek the kingdom and everything will be added unto you. Oh, He wants to bless you in abundance until it overflows. Diyan ho tayo nagpo-focus. Wala naman hong masama dyan, pero it's so heavy on prosperity gospel na pangalawa na lang ho yan eh. Ang number one ho talaga na dapat hinahammer po sa ating utak ay puso ay ang importance na dapat si God ay gino-glorify. You know, gino-glorify siya na we don't need anything other than God, and that it's important to acknowledge that God is all-powerful, all-knowing, sovereign, at ang dapat goal natin is to become Christ-like, to make Christ the center of our lives. Hindi ho focus on nagdadasalan tayo or nagkakaroon lang tayo ng relationship kay God para magdasal tayo for good health, lots of wealth, you know, para yung mga anak natin yumaman, yung mga sarili natin yumaman. Hindi ho yan ang dapat na rason kung bakit ho tayo nakikipagrelasyon kay God. But going back ho dun sa pagiging God-fearing, yeah, that includes me po, napansin ko rin yan. Kahit yung mga simple sa paningin natin, simpleng kasalanan, yung we stay mad or angry at another person. Minsan, even the way we talk to our husbands, our wives, yung magmamarites, no? Magmamimintas, yung pag hindi pagbabayad ng utang, lahat ito hindi pleasing kay God. But we don't care. We do it anyway. Kasi wala na hong nagbibigay sa atin ng message na ito pong mga ito ay hindi maganda at displeasing kay God. It doesn't pleases God. And kung kayo ho ay may takot sa Diyos, may hiya, may respeto, iiwasan hong gawin ang mga bagay na ito. And with that, pag-usapan ho natin yung discipline, no? So, ngayon nung tumanda na ako, dito ko na makikita, wow, yung pala mga utos ng Diyos, yung mga magulang na nagbibigay ng kutakot-takot na rules na wag magsigarilyo, wag mag-boyfriend na maaga, wag makipagtalik, no? Pagbata ka, you know, na wag, you know, as much as possible, keep yourself pure, wag ka manapak na ibang tao, no? Hindi maganda yung chinichismis mo yung ibang tao. These are the things that's good for us, no? Sa Bible, yung pagkain, huwag kayong kumain, yung glutton, right? Gluttony, diba? Kasi nakikita nyo, dami na rin tao, tumataba, diba? And it's not fat shaming or body shaming. It's not good for us. Kung ano-anong sakit ang magkakaroon tayo, diba? At lalo kung may mga pamilya tayo, may mga anak tayong na bata, if you are overweight, that's not healthy. You know, hindi naman maganda maulila ang mga bata, no? So it's important yung sinasabi ng Diyos na kumain lang ng tama, pati sa pag-spend ng pera, live below your means. You know, it seems all practical, pero hindi ho natin sinusunod. Wala ho tayong discipline, you know? Again, if anything, what you will hear is like, oh, you only live once, go ahead, travel, kahit
nagkakambabaon na ho sa utang. Oh, you will die one day anyway, you know? Oh, paano pa para magpa-sexy at magpapayat, mamamatay ka rin naman one day. So eat all, eat all you can, But, at the end of the day, pag uwi natin sa bahay, tayo naman ho nakakaramdam, hindi din naman ho tayo happy. Kahit ho, let's say, nagbakasyon kayo, na i-push nyo, credit card nyo, pag uwi nyo naman, yung consequence, harapin nyo pa rin. Now you have to work more to pay for that debt. It's stressful to see all your balance, diba? Credit card balance. Ganun din ho sa weight. Sige, sasabihin sa'yo, kainin mo lahat. Pero pag uwi mo na sa bahay, dala-dala mo yung weight, hindi din ho kayo masaya. Kaya dun ho talaga makikita na yung importance ng disiplina sa atin. And connected yan sa pagiging obedience. For you to be obedient, to follow God's wisdom, mga utos, at yung ganun din sa magulang natin, yung mga inuutos sa atin, it requires discipline. Pero pag pinractice ho natin yung discipline at sinunod natin, tayo rin naman ho ang nagbe-benefit. So, ayun po, yun ang aking sharing lang ho today. Ang importance ng pagkakaroon ng takot sa Diyos, pagiging obedient, at yung importance ng discipline. We are not meant to only make pasarap. Kasi ho, yan ho, isa pong problema sa atin. We have this idea na nandito tayo sa mundong ito para lang magpasarap. That everything na sa existence natin ay puro joy, 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 happenings, travel, lahat ng mga pasarap. But hindi ho yan ang one and only reason ng existence natin. I'm still learning. Hindi ko ho alam lahat ng sagot. But when I read the Bible, nasa Old Testament pa ho ako, yung mga inassign ni God to do work for Him, sila Moses, Abraham, Isaac, Jacob, Noah, they weren't asking God to give them, riches. When God called them, let's say si Noah, obey. Sinunod niya yung utos ng Diyos. Pero hindi siya nagsasabi na, okay, gagawin ko po to, Lord, pero bigyan niyo ako ng ganitong kadaming pera, ha. Si Moses, yung pinagawa sa kanya na palayain ng mga Israelita from Egypt, pag binasa niyo yung karakter ni Moses, hindi ho siya nagwa-want ng any luxury or yaman na kapalit sa pagsunod sa utos ng Diyos, no? Ang passion ng mga tao na to ay to simply obey God. And they feared God. Alam nila na kailangan talaga nilang sundin si God. So, yan po, gusto ko lang pong i-share na magbalik ho yung takot natin sa Diyos at yung bigyan ng sobrang importansya yung tinuturo niya sa atin. At magbalik tayo sa place where we take it seriously. Yung kumbaga yung pag-iwas sa pag-commit ng sin ay tinitake natin seriously. Ang importante yung effort talaga natin at desire natin na as much as possible, huwag mag-commit ng sin at i-please si God. Minsan matutumba ho tayo, madadapa tayo, but get up, repent, and ask God for more help, for more Holy Spirit, for more guidance. Yun ho. But we must go back to being the kind of Christian na we try our best not to be marites, we try our best to pay off our debt, we try our best na wag mag-isip ng hindi maganda sa kapwa, we try our best na wag magalit sa kapwa, wag maging inggitera, maging loyal sa pamilya, at na importante sa atin na talagang sundin ang utos ng Diyos, So, yan po ang ating message today, and I hope and I'm praying. So I guess with that said, let's bow our heads. Heavenly Father, thank you po sa pagbigay nyo ng opportunity sa amin na marinig ang inyong mga words at yung mga wisdom ninyo, na nagkaroon kami ng opportunity para mag-sharing po kami at matulungan ho ang isa't isa towards becoming the kind of child na masunurin ho sa inyo, na sineseryoso ho ang mga billing nyo, ang mga utos nyo, ang mga commands nyo, dahil alam ho namin, Lord, mapapariwara ho kami kung hindi ho kami makikinig sa inyo, Lord. Hindi ho namin kaya gawin on our own. Kailangan ho namin ang Holy Spirit nyo, ang guidance nyo, ang wisdom nyo, Lord,
Dahil napakahirap pong gawin to on our own. Kailangan ho namin kayo para tulungan kami magstay sa tamang daan. Mga bata na nakikinig sa inyo, na aming tatay, na alam ang nakakabuti sa amin. Ang hirap pong madisiplina ang aming mga sarili. Kaya humihingi po kami sa inyo ng tulong, ng grace, para tulungan niyo ho kaming madisiplina ang aming mga sarili, dahil tiwala ho kami 100% God na lahat ho ng sinasabi niyo sa amin ay para sa aming kabutihan. We need you, Lord. Huwag ho sana kayong magsasawa na kami ho ay i-guide, tulungan at tanggalin sa maling daan. Pakita niyo ho sa amin parati kung ano ho yung tamang daan, at bigyan niyo ho kami ng lakas, ng grace ng Holy Spirit para ho to choose always the right path. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name, Amen. So, ayan po. Alright, hanggang sa susunod po ulit, mag-ingat po kayo.